What's up mga kanaisers? I just recently uploaded my 25th bucket list vlog and looking back, it really started na parang ayaw ko pa mag-vlog, nahihiya pa ako sa camera. Pero ngayon, I'm more confident and yun, ang daming nagbago since my first vlog. So, because of that, naisipan kong gumawa ng vlog compilations. Kasama ko si Lisa, kasama ko si Mami, or solo vlogs ko. And of course, I'm not gonna stop recording new vlogs din. Starting this month, I'm going to make a vlog compilation ng mga adventures ko in the past. And of course, I'm gonna upload more vlogs in the future. So tara, samahan niyo ako. Let's watch my vlogs and yeah, let's enjoy together. Let's go! It's 6. At ihatid ako ni Mami. Ihatid ako ni Mami sa work. Bye-bye. Okay. I'm at work na. Ito yung work ko. I'm a graphic designer at photographer at marketing officer. Medyo boring pero mahirap din ang trabaho ng isang graphic designer. Minsan on-call, minsan freelance ka, minsan may papagawa sa yung boss mo na napakahirap eh, niya kaya i-explain, kaya mapapagalitin ka kasi hindi mo nagawa ng tama. Hindi mo naman fault yun. Hindi mo naman kasalanan yun na hindi niya na-explain ng tama. Pero overall, ang pagiging graphic designer, masaya naman, minsan boring, pero hello? Yes? Yes? Bye. Yun na, may tumawag na. Time to work. Grabe, ibang klase na talaga mga gadgets ngayon. Kung dati yung parang baril-baril pa yung pang-inspect ng temperature, ngayon sa TV na diretso. Galing? Nagtataka siguro kayo bakit wala mga bata. Well, pandemic ngayon at hindi pa inalaw yung mga schools na mag-open kaya wala pang bata. Wala pang mga klase pero ang teachers at mga staff andito. Kaya dito ako ngayon. Pag bored na, dapat tumayo muna at mag-stretch ng legs para hindi tumaba. Tulad ko. Overall, ang buong araw ko, nakaupo lang talaga ako dito. Oras na para umuwi. Let's go. Kapag hindi ako sinusundo ni Mami or hindi ko gamit yung sasakyan, naglalakad talaga ako. Pero ngayon, may nagpasakay sa akin. Ano yun na? Oo, masinti na. Ito na ako, sa bus stop na.
I'm home! So overall, ganun ang araw ko. Sa work, sa travel, grabing pawis. Doon na natatapos ang vlog ko ngayon. Salamat sa panonood. Peace! Man. Pilpilo na sa phone. Sikat ka na sa first vlog, me. Ang! What's up mga kanaisers? Ito na naman tayo sa bagong episode ng aking vlog. At today, dito lang ako sa bahay kasi meron akong gagawing special. So baka lumabas ako mamaya, pero let's see. Kung naaalala nyo, binigyan ako ni Lisa ng camera. What a nice! So, di ba ang ganda? Yeah! Pero before nun, meron na talaga akong plano na bumili ng isang stabilizer or mas kilala sa tawag na gimbal. G-I-M-B-A-L, gimbal. I don't know kung yun yung pang-pronounce or meron pang ibang way na pag-pronounce. Pero, yun yung binili ko sa Lazada. At dumating na siya sa wakas. Yeah! So yun nga, bumili ako ng gimbal at ito ngayon, it's time for my unboxing video. Tara, i-open na natin. So yun na nga, ito yun, mag-unbox na ako. At since hindi naman siya nakabalot ng sobrang ganda at hindi naman siya nakabalot ng karton, ito lang katapat niya. Yeah. Okay, muna na natin. Okay. Actually, first time kong mag-order sa Lazada at first time kong mag-order ng ganitong klaseng mga equipment for myself for the camera and stuff. At makikita natin, oh, ang ganda ng packaging. Ganda ng packaging. Siyempre, since first time kong magbukas ng item na galing sa Lazada, dapat ingatan, di ba? Dream come true. Wow! Ito na yung order ko. See? Nice! What a nice! Ang nakalagay sa review, maganda naman daw to at pwede daw siyang pang... Ay, mabigat. Pwede daw siyang pang camera, pwede daw siyang pang cellphone, at pwede daw siyang pang handycam or Sony a6000 na binigay ni Lisa. Ang nakalagay sa box ay tatlong items or tatlong parts lang. Unang part ito, hindi ko alam ano to, pero ito siguro yung stabilizer. Yan. 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 Okay, second part is yung handle, parang yung manubela ng bike. At third part, ito, which is para sa cellphone. Ako, nagre-record ako ngayon sa cellphone, hindi ko to pwedeng matest. Or siguro i-test natin mamaya. So, ito. Since dalawang parts lang, it's a no-brainer na siguro, ganito yan, ano ba ito install? Paano nga ba ito install? Okay, akala ko madali lang pero it seems mahirap pala. Ano ba ito install? Baka may kulang. May rubber. Ito. Siguro ito. Nakikita niyo itong part na to? Yan lang yung pwedeng pagkasyahan ng part nito. Right? Simulan natin. Try natin. Kung hindi, edi try din yung iba Shungs. Ito, so mga kanaisers, dapat nyo itong i-open. Tapos kailangan nyo siyang ganyanin. Okay? Alright, so ito siya. Ewan ko kung ganito ba talaga dapat or meron pa akong nami-miss or meron pa akong kailangan gawin. Siguro tanggalin natin pa. Detachable, okay? That's a good start. Okay. So dito pala siya. Ganyan pala siya dapat. Kailangan nyo siyang tanggalin tapos i-install ng pagganito. Kung mali, edi ulitin. Oh, pwede. So ganito yung stabilizer. So kung nakikita nyo to, kung nakabili rin kayo ng ganito, i-open nyo siya. Ito yung para siguro sa camera. Then lagyan natin siya sa gitna.
At i-install natin siya sa Sony a6000. Dito na part. Whew! Nakabahan ako dito, baka mahulog. Hira. Kasya siya, pero hindi siya na-lock. Move siya. Baka may mali akong ginawa. Hindi ba eh. Yan na siya eh. Okay, tanggalin natin ulit. Okay, tanggalin muna natin. Ano yung nangyayari dito? Okay, so, since mabigat to, tatanggalin ko muna. Pambira. Tanggalin muna natin yan, tapos i-install natin yan mamaya. Okay, i-try muna natin yung pang cellphone. Kasi, baka pang cellphone lang pala to na gimbal. Sayang naman yung binili ko, pero okay lang. Pang cellphone, not bad. Wow, okay. So ano, pang cellphone talaga, tingnan. Kasyang-kasya, mabira. Ay nako. Okay, so kapag nilock nyo to, nahulog! Nahulog! My gosh! My gosh! Kailangan ko ayusin. My gosh. Nasira ko ba? Nasira ko ba siya? Kapag nasira ko siya, patay. Nakalock na siya. Okay. Yes. So, ingatan lang guys, pag tayo gumagamit, ingatan nyo lang na sobrang higpit. Yun. Kasi pag sobrang higpit, itan ko hindi na siya nagagalaw. Pero pag niluwagan nyo siya, ito naman talaga ang dapat or proper kasi balance natin. Tatry ko ulit muna yung Tatry ko muna ulit yung sa camera. Sony a6000. Dito siya sa dulong-dulo guys Dito siya sa dulong-dulo. Kasi pag nilagay nyo siya sa middle, hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng bumaba. Whereas, kung dito sa dulo, merong dito spot na bababa siya. Tsaka magkakasya yung Sony a6000 or yung mga point and shoot camera news. Points and shoot camera nyo. Tingnan natin ulit. Round 2. Ingat anong camera, baka mahulog. So far, so bad. Mahirap pala to pag tanggal-tanggal ka. Kailangan nakadikit lang talaga ng ganito. Kasi pag tinatanggal-tanggal mo, ang tendency is hindi ka makakashoot ng ayos. So hindi mo siya madaling hindi mo siya madaling matago. Okay, so tinry ko siya ulit at hindi pa rin siya mahigpit. And I guess, hindi pa na talaga siya para sa mga ganito. Or meron na akong ginagawang mali. So, tanggalin na natin. Sayang. Ganda pa naman. Alright, balik na natin sa cellphone mode. Ewan ko bakit mas mahigpit pag sa cellphone. Parehas lang naman silang Siguro sa haba ng screw niya. O sa haba ng may thread niya. Kaya, hindi siya pwede pang point and shoot camera or pang DSLR. Mas relief yun sa akin kasi ayaw kong baka mahulog. Ang cellphone, okay lang mahulog. Ang camera, hindi pwede mahulog. Mahal. At itatry na natin yung third part, yung kaninang failure. Wala. Mahigpit na siya. At mas matibay na siya kaysa kanina. Base sa review na nakita ko, ganito daw siya paghawak. Ewan ko kung ganito ba dapat ka-shaky or dapat higpitan ko konti. Okay. Not bad. So, pag pag nag-point and shoot ka, hindi siya masyadong shaky. Siguro. Subukan natin para mas maganda. Alright, so ito na siya. Alright. At try ko na siyang i-on. What a nice. Diba? Kung gagalaw-galaw ako, shaky ba siya? I think shaky siya. Hinigpitan ko, at subukan natin kung mas maayos ba siyang mas mahigpit. Para na akong gumagamit ng selfie stick, walang pinagkaiba. Siguro may tamang pag-calibrate nito, pero for me, hindi siya maayos ng pagka-calibrate sa akin. See? Niluwagan ko yung turning point niya. And let's see, dapat ganito kasi siya paghawak Ay, masyado siyang shaky. Paano na lang pag gusto kong ng isang direction pag ganito ko. Okay, let's see. Subukan natin ulit dun sa kabilang side. Okay, so
dito ako sa sala at magta-try ako mag-record. Yan. Yan pala dapat. Magta-try ako mag-record na ganyan. Forward. Going forward. Hindi ko siya sinishake ah. Okay. Next. Going sideward. Going sideward. No, 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 no. Not good. Hindi ko siya sinishake. Okay, next. Next. Going up and down. No, 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 no. Not good. Okay, so overall, anong evaluation ko dito? So-so? Kailangan ko ba? Okay ba sa presyo? Well, ang presyo nito, mga nasa 300 baht. Okay lang siya sa presyo kung kaya ko itong paganahin. Okay ba ang functions niya? Siguro, pero kailangan ko siyang i-adjust, i-calibrate. Okay, advertisement. Para sa phone, sabi nila, okay. Para sa camera, not okay. Delivery. Okay, nagpa-deliver ako nito at inabot ng 2 weeks. Sabi 3 days, pero inabot ng 2 weeks. Kaya, anong i-recommend ko ba? Should you buy this? Worth it ba? Nagsayang na ako ng pera. May tumatawag. May. Wait, may. Ay. Papahay ko sana si Mami sa vlog. Kasi binabahan ako ng telepono. So yan, tatawag ka, tapos ganito ka. Para kang joke, may dala-dala ka ng gimbal, nakatawag ka, hello. Ayan, so para hindi ka magmukhang joke, I suggest huwag ka na bumili ng gimbal kung hindi mo naman talaga kailangan. Lalo na kapag meron ka namang camera or meron ka namang pwede mag-stabilize na software. So yun, I guess hindi ko siya kailangan at para na lang talaga akong joke. Ay nako, mabihira. Alright, so I think that's it. Yun na lang yung ending ko. Thank you so much for watching. Make sure to subscribe and hit the bell icon para updated kayo sa mga future vlogs ko. And see you in my next video. Peace! Nahihilo na ako kakalikot. Nahihilo na ako kakalikot. Bigyan niya pa nga ako ng camera at I think blessed lang talaga ako.
Teka, wait lang. Let's change the mood. Ito yung proseso kung paano ako nagsimula sa aking YouTube journey at paano ako gumagawa ng isang video at, paano nagsimula ang lahat. Basically, explain ko kung bakit ako gumagawa ng isang video or ano yung mga na-content ng channel ko. Here is the process. Kumbaga, ganito yung process. Okay. Gagawa ako ng isang YouTube channel. After kong gumawa ng isang YouTube channel, mag-upload ako ng mga vlogs and others. Okay? Ang vlogs ko ay mga goals at mga achievement ng bucket list. So far, meron akong 12 videos na naman ay mga achievement ng bucket list. Tapos so far, meron akong 105 items sa aking bucket list. That's a total of 105 videos na din. Diba? Kaso, hindi ako weekly nag-upload. Kasi ayaw ko namang ipilit yung bucket list ko at ayaw ko namang gawin para lang sa video. Kaya, walang weekly. Diba? So, ganun ang process ng aking pag-YouTube. Ang nakakaganda sa paggawa ko ng bucket list ay pwede ko siyang dagdagan. Pwede ko pa siyang bawasan. Actually, hindi ko siya babawasan. Pwede ko siyang dagdagan ng tig-isa, tig-dalawa, tig-tatlo. So, the more bucket list items I have, the more achievements I can have. At the more yung videos na magagawa ko. So, paano nyo malalaman kung ano yung mga achievements ko at ano yung mga nasa bucket list items ko or paano nyo malalaman kung ano yung na-achieve ko na and stuff? Well, tumingin kayo sa description box ng mga videos ko at doon nyo makikita na merong link sa Google Drive or sa Google Sheets na naglalaman ng aking bucket list. Andun na rin yung date ng achievement, andun na rin yung vlog kung saan ko na-achieve or anong vlog number ko na-achieve yung achievement na yon. Achievement. At ando na rin yung lahat ng mga details kung ano yung gagawin ko pa. At hindi ko naman talaga siya planong gawin all at once kasi hindi ko naman siya, hindi naman nakaschedule lahat. Merong iba na alam ko kailan ko gagawin. Merong iba alam ko kung paano ko gagawin pero hindi lahat. Siguro mga less than 10 lang yung alam ko kung kailan ko siya gagawin at paano at saan ko siya gagawin, diba? Yung iba, random lang talaga. Si Liza, minsan nagaya, tara be, punta tayo sa ganito, ganyan, achieve natin yung bucket list mo na ganito, ganyan, sure ba. Tapos, yun, sasabihin na lang ni Liza, be, di ba first time mo itong gawin? Di ba ganito, ganyan. Sabi ko, oo nga, tara, i-vlog natin. I'm just blessed kasi supportive si Liza sa mga gusto kong gawin. Sana all supportive, di ba? Siyempre, sa video ito, or sa vlog na to, meron pa din akong gustong ipakita sa inyo na na-achieve ko kahit andito lang ako sa bahay. At panoorin natin itong mga videos na ito. What's up, Kanay Sir Emil? Congratulations sa pagkakaroon ng 1,000 subscribers! Congratulations sa pagkakaroon ng 1,000 subscribers sa YouTube. I support you from the bottom of my toes to the top of my head. Sana makamit mo ang mga pangarap mo at dumami pa ang iyong mga pangarap. Sama mo naman ako minsan sa videos mo para ma-expose kayo sa exposure ko. Tama na. Ang cute-cute niyo po sa mga videos niyo. Sana po i-shoutout niyo ako. I hope na you will have more subscribers pa and you will gain more popularity pa. Sana. At sana hindi ito ang last na congratulations ko sa iyo. Thank you! O, di ba? May pa congratulate pa sila nalalaman. Yun, naisip ko parang
maganda ata kung gumawa ako ng parang dramatic na video sa simula tapos bigla naging funny. So yun nga, ang purpose ng vlog ko nito ay gusto ko lang sabihin na naka 1,000 subscribers na ako! Wala lang, ang ganda lang sa feeling na unti-unti na achieve yung mga pangarap ko. If kayo rin, meron kayong mga gustong achieve sa buhay na mga pangarap, mga bucket list items, don't hesitate to do them slowly but surely. You know, sabi ko nga dati, kahit na maliit na pangarap, kahit na malaking pangarap, parehas lang na pangarap yan, parehas lang sila na achievable, parehas lang sila na bagay na nakakapagpapa-unique sa'yo. It makes you unique kasi yung mga goals mo, iba rin sa mga goals na ibang tao. So yun lang mga kanaisers, kanina pa ako palipat-lipat ng upuan pero ngayon lang ako nakahanap ng isang comfortable space at I hope you subscribe, share, like, and continue to support me as I grow my channel. Thank you so much. Peace. Yan, B. Ano naman kalukuhan mo? Secret. Nakikita mo to. Makikita. Pwede namang buksan kasi yung pinto. Nasisira ko na. Oo nga. Napunit na. Dapat, ang tawag nito, green screen. Kahit hindi naman siya screen, basta green. Okay? Okay. Okay. Thank you mga kanaisers sa panonood. I hope you enjoyed my vlog. And yun nga, yung mga vlog compilations na gagawin ko in the future. There will be more. There will be more. And I will also keep on uploading new vlogs or new bucket list vlogs sa channel ko. At kung napansin nyo, meron ako mga inedit na bago sa vlogs ko na to. And yeah, meron ako mga tinanggal na scenes. Meron din ako mga binago. Meron akong idadagdag siguro sa future. So yeah, that's it for today. I'll see you guys next time for my next compilation. Peace!